Sinampahan ng disqualification case ang Tulfo brothers at 3 pa nilang mga kapamilya sa dahilang political dynasty. Pero tiniyak ng Commission on Elections na wala itong epekto sa preparasyon para sa 2025 midterm polls. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Nahaharap ngayon sa disqualification case ang senatorial candidates na sina ACT CIS Representative Erwin Tulfo at mga kapatid nitong sina Ben Tulfo at dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo. Damay din ang asawa ni incumbent Senator Raffy Tulfo, maging ang anak nitong si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Ayon sa 19-page petition na inihain ni Attorney Virgilio Garcia, hindi raw kwalipikadong komandidato sa 2025 midterm elections ang mga Tulfo dahil nabibilang sila umano sa political dynasty na ipinagbabawal naman aniya sa saligang batas. Pasok daw kasi sila sa first or second civil degree of consanguinity at affinity kay Senator Raffy. Ayon naman sa COMELEC, First Division ng komisyon ang hahawak ng kaso kung saan bibigyan nila ng 5 araw ang pinitisyon para sagutin ang kasong isinampa laban sa kanila. First time po kasi na may ganyan na issue na pinapadisqualify dahil sa issue ng political dynasty. Nabanggit din sa petisyon ang issue sa citizenship ni Erwin na naging dahilan pa ng pagkaudlot ng kanyang pagiging kalihim ng social welfare and development. Pero buwelta ni Erwin dito, naresolba na ito nang maibalik ang Filipino citizenship niya noong 2022. Samantala, bumuwelta din si Ben Tulfo kaugnay ng disqualification case na isinampa laban sa kanyang pamilya. Aniya, pabor naman siya sa anti-political dynasty pero para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Gayunpaman paglilinaw ni Garcia dahil pending pa rin ang kaso, mananatili sa mga balota ang pangalan ng mga nasa petisyon at ituturing pa rin silang opisyal na kandidato. Hindi rin naman daw makakaapekto sa preparasyon ng komisyon sa halalan ang mga inihain na disqualification case. I-resolve namin ang lahat ng yan bago po mag-eleksyon para naman walang agam-agam ang mga kandidato at para din po walang problema sa ating po mga botante sa pagpipilian nila doon sa mga ihahalal nila kasi baka nga naman masayang ang mga boto nila. Sa ngayon, wala pang natatanggap na kopya ng dokumento ng petisyon o kaso ang kampo ng mga Tulfo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.